Good morning, good morning! Ngayong araw ngayon na ito ay ang aking day off. Kahit wala naman tayong pupuntahan, kailangan nating maligo. Ayan, feel na feel ni Inday ang magsuot ng sando at short pant. Pagpasensyahan nyo na. Kasi sa trabaho, hindi talaga ako nagsusuot ng mga ganyan. Tsaka na lang ako nagsusuot ng ganyan pag day off ko. Ayan, nag-apply lang ako ng sunscreen kasi mainit-init dito sa Malaysia. Kailangan maggamit ng sunscreen para hindi masunog ang mukha kahit nasa loob ka lang ng bahay. For today's breakfast nga, nagtimpla na ako ng aking kape. At habang nagtitimpla nga ako ng kape, dyan napansin ko yung mga langgam. Yung langgam na nangangagat pa man din yung mga yan. Hindi ko naman pinatay kasi naisip ko baka nag-abroad din sila kagaya ko, kaya hindi ko na lang sila pinalayas. Naawa naman ako. Uy, eto nga ang aking breakfast. First time kong bumili yan ng ganyang klase ng tinapay. Malinamnam kahit wala ng palaman. Isaw-saw lang sa kape. Sarap na. Solve na ako pag ganyan lang yung breakfast. Kasi 'di ba sa Pilipinas nga nakasanayan ko na rin noon na kumain ng kanin kahit breakfast, lunch, tsaka dinner. Dito kahit mag-breakfast ka lang ng tinapay or kahit pancake or basta may pang may laman lang konti yung tiyan para may energy na magtrabaho ganyan. Dapat maalagaan din natin mabuti ang ating mga sarili para sa ganun hindi tayo magka-ulcer, mahirap na. Kailangan talaga ng ating katawan ang pagkain, lalo na at nagtatrabaho tayo at para magampanan natin mabuti ang ating mga trabaho, ganon. Gusto ko lang i-share yung kung bakit hindi ako nagsusuot ng short pant or sando dun sa bahay ng aking amo. May mga instances kasi na pag lalaki na matanda yung alaga mo tapos magsusuot ka pa ng sexy na mga damit or mga kasuotan, may tendency kasi na hihipuan ka ng alaga mo or di kaya parang sasadyain na hahawakan yung kahit na anong parte ng katawan mo. Para na rin makaiwas tayo sa ganun, dapat maging disente tayo pag nasa loob tayo ng bahay. Although hindi naman pare-pareho ang pag-iisip ng mga matatanda na lalaki na alaga natin. Kasi para na rin sa protection natin at para ma-maintain yung respect ba na sinasabi or tinatawag in between dun sa caregiver at sa alaga. Na kahit sabihin nila na hindi nila sinasadya yung ginawa nila or whatsoever kung ano yung irarason, pag nakita kang nakasuot kasi ng ganyan, parang it pertains na parang gusto mong mabastos. Which is, dapat alam din natin yung limitation natin, di ba? Kasi pag nakasuot tayo ng ganyan, na nasa trabaho tayo, parang binibigyan mo na rin ng pagkakataon yung alaga mo na gustuhan ka or di kaya gawan ka ng hindi kaaya-aya. Kaya sa mga tulad ko na nag-aalaga ng lalaki na matatanda, dapat alam natin yung disente na kasuotan. Yung porket mabait yung amo pwede ka na lang magsuot ng kung ano-ano. Hindi dapat. Dapat mag-isip din tayo. Dapat maging wais din tayo. Kami lang pala ni Ate Kat ang may day off ngayong araw na to. Kaya kami lang din yung nagmamaritesan dyan. Habang umagang kay ganda na nagkakape. Wow! Although may pagkakataon na muntik naman kaming maging kompleto kasi sa isang bahay na yan, meron isang akong kaibigan na hindi nagdi-day off. Tapos silang tatlo ni Ate Kat, yung She, tapos yung isang Pinoy na lalaki. Sila talaga yung stay out sa kanilang trabaho. Ako naman, every weekdays ako nagdi-day off. Pag Tuesday, ganyan, until Wednesday ako sa boarding house. Ayan, konting chika-chika tungkol sa buhay-buhay. Actually, kagabi, nagkaroon kami ng konting banding, konting shot para naman pampasarap lang ng tulog ba. Lalo at paminsan-minsan lang ako umuwi sa aming lungga. Once in a while na kailangan din naming magbanding, ganyan. Shout out nga pala sa kaibigan ko na hindi na nagde-day off. May balak ka pa bang magpahinga? Mag-unwind ka din paminsan-minsan, uy. Iisa lang ang buhay natin.
dapat bigyan din natin ng pahinga paminsan-minsan ang ating sarili. Kasi pag nagkasakit tayo bilang OFW, sarili lang din natin ang mag-aalaga sa sarili natin. Wala naman tayong maasahan, hindi mo man maasahan yung alaga mo na mag-alaga sa'yo. Kaya dapat maglaan ka rin ng rest day para sa sarili mo. Ito ay kung pakikinggan mo ako. Kasi kahit trabaho tayo ng trabaho, kung wala naman tayong pahinga, tayo din yung magsasuffer. Dapat i-priority din natin ang ating sarili, lalong-lalo na yung ating health. Alam kong alam mo yan. Kung mapapanood mo to, ay nako, panahon na para mag-day off ka naman. Alam mo kung sino ka. Yung ganitong day off na magtatambay ka lang sa loob ng lungga mo, makikipagkwentuhan, makikipag-banding sa mga kasamahan mo. Yung magluluto kayo, ganyan. Tapos sabay-sabay kayong kakain, di ba? Ang saya-saya. Itong mga kasamahan ko talaga dito sa boarding house na to, sobrang mababait sila. Wala akong masabi. May pagkakataon nga natatambay talaga ako. Sila talaga yung nagpapakain sa akin. Wala silang reklamo basta marunong kang tumulong sa loob ng bahay. Kasi dito parang pamilya na kami. Iisang bahay, iisang roof kami nakatira. So, dapat magtutulungan, dadamayan, ganyan. Sobrang napakaswerte ko kasi natagpuan ko yung mga taong bagay na bagay talaga sa pagkatao ko. Yung napaka-jolly nilang tao, napaka-masayahin, sobrang, ay nako, ang babait nila. Mapagbigay sila sa pagkain. Sa buhay na to, may mga iba't ibang klase ng tao na ipinapakilala sa iyo ni Lord para maging bahagi ng buhay mo. It's either sila yung magiging lesson mo or sila yung magiging problema mo. Depende na lang sa'yo kung paano mo i-balance yung mga pangyayari sa buhay-buhay, di ba? Kahit nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka man yan, dapat mag-ingat ka sa mga pinipili mong maging kaibigan. In fairness, napansin ko lang, ang ganda ng filters. Tapos maputi ako dahil dun sa magandang lightnings and thunders. Ayan lang ang mga ganap ko ngayong araw na to. Salamat sa panonood. Naway hindi kayo mauumay sa aking boses. Thank you so much for watching. Ingat tayong lahat.